Magandang hapon. At ating tunghayan, nagsasabi pala talaga ng totoo. Yung si Bernard Tubi, isa sa apat na umatras. Kahit anong sabi niya na hindi totoo yung mga una-unang sinabi niya, kasi ilang beses mo siya salita, pare-pareho. Hindi nag-iba. Sa nag-affidavit, una. Pangalawa, tumistigo sa sa hearing ni Marcoleta noong June 4. Pangatlo, nagsalita sila doon sa press conference sa Loyola. Pang-apat, doon sa kasama ni Marlon Purificacion, nag-interview, ganon din sinabi niya. Panglima, kay Jessica Soho. 5, tapos bandang huli, isa lang nagsasabi, hindi totoo sinasabi niya. Nakakatawa, no? Kaya, butas si Sandro dito. Sandro. So, ito ngayon. Binilabas ang mukha ng apat na kwan. Tinitingnan na ngayon ng mga traidor. At makukulong pa sila ngayon dahil sa obstruction of justice. Yan. Yan. Ito po mga ngayon. Okay? So, ngayon, ilagay natin ang isa naman. Ito, itanggalin na lang natin yan. So, ladies and gentlemen, talaga nagsasabi ng totoo si Bernard Tubi. Ano kayong dahilan bakit umatras? Ito naman ang sinabi niya sinabi ni Bernard Tubi nung in-interview sila nung kasamahan ng third floor ng vlogger. Si Marlon Purificacion. Dating kaibigan ko. Hindi ba kami nagkabalikan? Ayan. Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa... So yan, klaro. At parang si Edin Santos na nagtanong eh. So, ito pa ang iba pang ilabas natin. Kay Jessica Soho po, na-interview din siya. Ito po yung kay Jessica Soho. Ay, di ba yan? Ito kay Jessica Soho. Ipakita naman natin ang interview kay Jessica Soho. Daming beses siya nagsabi na nag-deliver sa kay Bongbong Marcos sa kay Sandro. Ngayon, isa-isang iglap lang binawi niya. Hindi raw totoo. Anong klase naman? Ito, isa pang okasyon, si Jessica Soho ito nag-interview. Kapuso mo, Jessica Soho. Bernard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? ma'am. Okay. Meron kasi dun sa Bernard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? ma'am. Okay. Meron kasi dun sa affidavit na nagpapalit kayo ng $2 million. Dalawang maleta na po yun. Kasama ko si Paul. Napalit po kami sa Siya rin pala nagtestigo sa para sa $2 million ng laban kay Trillanes. Maswerte si Trillanes Makati. Piso to dollar. From Horizon Homes, binaba namin sa sasakyan yung dalawang maleta na large. Tapos, Medyo tense din kami, ma'am, kasi malaking maleta yon. Pagbaba namin sa Makati, medyo kita po kami, kaya medyo alert po kami doon. Then inakyat po kami namin sa taas, then may contact po kasi sila doon na para papalit ng dollar kasi medyo malaki po yung pera. Pag wala po kayong contact, hindi po siguro kayo makakapagpalit ng dollar. Ayun, nakita ko yung binuksan ni Paul yung
Yung maleta, yun po yung malaking amount po yung yung nakita ko sa Sa tingin mo ba nagsisinungaling tuloy? Na tuloy-tuloy magkwento? Nagsinungaling na daw siya. Nagsisinungaling ka ba rito? Tuloy-tuloy yung kwento mo! Ikaw pang nagkwento, wala pang ang tanong si Jessica Soy. maleta. Then narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko ICC. Mhm. Yun po yung So ang tingin mo doon, yung perang yun napunta doon sa ICC o yung preparation for the Yes po, investigation yes po. ng ICC, tama ba? Yes po. Okay. Paano mo Salamat, Galaxy. nadugtong si Trillanes doon? Salamat, Rico. Dumating po yung ICC, si Mark Tiksay po yung unang nag-assist po sa ICC, nakasama nila na unang team na dumating. Then after nung 2024, nag-advise si Kong Saldi na ako na yung papalit doon kay Mark mag-assist sa mga ICC. So kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Masyadong marami kang detalye sinasabi. Hindi po kayo nagsisinungaling. Ako po ay expert na, karanasan ko na po magiging abogado na cross-examiner. Codename niya ST. Si Mark po nagbigay ng codename, ng name niya na ito yung kukontakin natin. Si ST. Pagbigay ko ng contact number kay ST, yung number ko po binigay po sa investigator ng ICC. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung ICC. na ini-escortan nyo. Yes. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST? Kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Dapat naman po, executive naman po yung nakakalam po niyan, ma'am. Kasi narinig lang po sa kanya. Kasi yung mga ICC medyo... Ang tao may sariling kwento, nagsasabi ng totoo po. At saka tuloy-tuloy ko magkwento, hindi tinatanong, nagkikwento eh. Confidential po eh. Okay. Hindi po nila pinapaalam. Bernard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? ma'am. Okay. Kaya, ibig sabihin, sa interview sa kanya, ang papel naman niya dito po ay patungkol po sa yung binitbit niya sa binitbit niya na sa ICC na pera na pinalitan na peso, pinalitan ng $2 million. So, yan. Narinig niyo nagsasabi ba ng kasinungalingan yan? Kasi sinabi niya, nagsisinungalingan daw siya. Marilyn Bondok, Galaxy. Salita niyan? Tekla, maniniwala ba kayo na hindi totoo sinabi niya? Grabe ito ngayon, ibalikan natin ulit yung testimonya. Dito naman sa hearing noong June 4. Iba-iba, ilang beses nagsalita, tapos pare-parehang kwento, hindi nagbabago. Believe naman ako sa inyo. Tapos sabihin nyo, sinungaling kayo. Nakakalito kayo. O ito pakinggan natin. Hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na din ay ng ating cyber bodyguard. At the same time, ganito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi. Sa tingin ko, tinakot ito na patayin. At ang nanakot si Sandro at saka si BBM. Ibang klase pag ang presidente na kasi nananakot eh. Ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa magitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon
sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng mali-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po sa dami po ng information na pumasok sa akin. Di bali na yun, Atty. Ang importante rito ay yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Sir Chairman. Opo. Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman. Oh, grabe Ayan, masunod na yan si Toby. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dati natin doon sa 16. hanggang 2025? Yes po, Your Honor. President, February 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo. Ilang maleta yun? Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung, Yan Nagsasabi ba yun ng kasi ng galingan?
5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. O, memorize At saka- pa plate number. Nagsisinungaling ba yan? Binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, Tama ka, fix. plate number Hindi na Eco babae. Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. O, yan ha. Para kay President Marcos, 5 maleta. Tig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tobe po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. O, kita mo? Mr. Chair, saan sa Ilocos? Konnichiwa. Your Honor, ako po si Belnard Tube. Ayan o. Sa Paway po, Your Honor. Antayin mo kung nagsisinungaling si Bernard Tobe. Pakinggan nyo, Maigi. Ngayon dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes May po. mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yeter U, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa sa letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po Si may Apo mga na kayo. yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. 2022 ha? 2022 ang delivery. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture na kasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan Sa ninyo submit may na. sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po, Sino po ang nagtago? nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po. ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Paligod? Toby ha? Pati sa babae ni Erwin Tulfo, oh. Pakinggan nyo kung nagsisinungaling si Toby dito pagkwento tungkol kay Tulfo. Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako po si Bini Is Voluntati. Your Honor, Ay, kasi ito nung, sa voluntary, nagbaliktad din ito.
Nung pumutok yung Tingnan nyo kung nagsasabi ba ng totoo ito, hindi. flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, pinapatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff Nick Torre po. General. General. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung 4 na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa mga katwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang Nananakot si Nick Torre, ha? O ito, nag-withdraw to. Baka si Nick Torre nagpa-withdraw dito. approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay? Ikaw mo, tingnan mo. Napabaliktad na pala siya ni Nick Torre. Hindi ka pa rin paniwala. Ngayon pinabaliktad siya uli. Sino pabaliktad sa kanya? Ay malamang si Erwin Tulfo. Sa'yo kung meron. Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. 50,000 binigay ni Nick Torre. Puta, kinatkungan mo pa. Malaki binigay siyang budget. Ginawa mo ng 50k binigay. Yen, Pesos. No? pesos. Opo. Sino nagbigay? Nick Torre. Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. Secretary. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos. Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam niyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yun? Bago ah. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. Nautakan mo rin siya, di ba? iCloud pa. Yes, Your Honor. Kahit sana Para kasi kahit babasagin po Atty. yung cellphone ko, binigay ko i-restore Naka-iCloud, sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor, Pangalan po? Rosebert Opan. Ilagdag ko lang po. Ito po Eh, yung cellphone na Si Roosevelt, binigay ha? sa amin. Anong Picture din pakisabi yan, mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. 100,000 yan. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya, yung ano tawag doon, IME, may number yan eh. Pag, IMEI, oo. Your Honor. Try lang natin i-trace, baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino yung hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Kita niya ba? Nagsisinungaling ba? Wise pa nga eh. Sabi nga nila, Mr. President, Ah, nagtatali-talinuhan man ng matsing, wow pa na. nauutakan din. Tama?
Bumaliktad ka, ha? Punta tayo ulit doon sa mga maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo. Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganung kalaking halaga at parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganung kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Si Lacson yun. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Oo po. Anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor. Si Bulantati, ha? Yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 na street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayordomo niya po, si Ma'am Jocelyn po. Saka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po pamilyar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair? Mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga foto at video kahit hindi pa sinama sa sinumpang salaysay. Bernard Tubi. Oh. Your Honor, Nagsisinungaling ba? Nagpapakita pa ng litrato? Anak ng wete! yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Mga gayem! Bago yun, habang naghahanap si Atty. Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Atty. Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo. Pwede ko bang malaman mula sa iyo, attorney, kung... Mr. Chairman, can we administer the oath? Yeah. Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? For the record, Mr. President, he has taken his oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostilled sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record. No? Okay. Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales, Stroke, Sam Buenviaje, and Arnel Gangob. Natanggap ko ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero
naka-receive na rin ako ng similar subpoena in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito. Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro. Siguro, narinig ko na yung pangalan ng Mark Tiksay at John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni kaya po sila nababanggit. Designated na naman kasi Pilipinas, pakarami pong paglalahad. Varieties ang embahada sa kanila po ay nagamit na rin po. Saldico ay o embahada ng ating bansa. At sa ganon, nasabihan ko na rin ho siya. Wala request statement. Yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less na Naman request is Skype by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number 2, yung apostille. But in the worst case, halimbawa hindi siya makapagharap sa consulate natin na hindi mo mail tapos ituturo natin. For example, kay Senator Jinggoy right now. So here, please do your best. ang ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Opan. December December po, 2023. Unang dumating po yung Sa tingin mo na sinungaling yan? Siya pa nga nag-volunteer na salita. Ang pagkakalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa Binabanggit pa, Chantal sa Daniels. TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo. Paano ninyo sinusundo? Sino ang nagbibigay sa inyo ng utos? Paano saan nyo sila dadalhin? Saang lugar po nyo dinadala? Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader. Si Opan, ito sa isa sa nag-withdraw, nag-recant. Pero lahat ng binabanggit, pare katotohanan. Leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila. Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Yan. Sabihin nyo, sinungaling yan?
Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse Detalyado. sa may Makiti Hindi pwede mo sabihin Trillanes yan, sinungaling. po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explica nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok Sinungaling yan. na driver, team leader, security para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung anong pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na... Pagkaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng Sinungaling yan si Bernard Tube. Dami-dami kinikwento. US dollar. yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganun Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila ay matapos ng operasyon at sila ay nakauwi?
Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas, kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga Diretso tayo dito. Nga naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kaya ipakita lang sa body? Itong litrato mapakita Please na hindi identify sila sino sinungaling. nakakuha nitong picture na to, saan at Saldi ko. sino-sino yan. Si Boss Saldi. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi 3 lang po kami nandyan po. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes Sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na hapon yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo Ilan ba natulog. nagsasabi Yes ng po. sinungaling? Kinabukasan na po kami bumalik ng Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Ayan, no? Yes po yun. Kanino po? Pa-picture pa kay Sandro. Diyan po sa bahay po. Sinungaling Yung ko nag-isip po, ma'am, pa-picture pa kay si Sandro. Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi naman po ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence. Ayan ha. Lack of jurisdiction. Stop na natin. At least pinakita ko po, ang objective ko lang dito, ipapakita sa inyo, kayo na maghusga. Nagsasabi ba ng totoo o hindi? Kasi nag-withdraw sila, sinabi nila na hindi daw totoo, sinabi nila. Nako, kayo na bahala. Kayo na ang humusga. Argo, Galaxy. Tapos kaya pinakulong si Marcolita, precisely ito nga nakita ko dahilan eh. Yes, men, Doc, very consistent ang mga statement. Tama po kayo. Boss, mayaman na sila. Tapos si Yaismen ulit, kahit mag-recant pa. Ano mangyari dito? Kasi very consistent statement. Bakit hindi dinap si Teksay po na sa abroad? Tekla, hope may balik itong ganitong Blue Ribbon. Ben Reclamador, si Teksay, andun si Teksay tsaka si John Paul Estrada na sa abroad, nakasibat, kasama si Saldico. Galaxy, kaya inagaw nila ang majority. Yan ang dahilan para bakit inagaw majority. Ben Reclamador, pwedeng hindi sinungaling pero kulang ebidensya. Hindi, tama na yun, sapat na po. Ang pinag-usapan lang kung sinungaling o hindi. Okay? So, ano pa? Japs. Grabe, 25 ang offer sa kanila. Ben Reclamador. Yan. Teksay. Si Mango, who is stupid enough to bring a suitcase full of US dollars. Okay. So, Teksay, where na yo? So, si Mark Teksay, si John Paul Estrada, where na yo? Okay, hanggang dyan, sino pa? Si Ben Reclamador, Cool Heart. Tapos Galaxy, Ben Reclamador, Israela, Pinay, watching from Israel, Alex Payas Estores, Paldo na mga yan. Okay? Hanggang dyan na muna tayo, mga giliw kong tagapakinig, taga-subaybay. Maraming salamat po. Ang umaayaw ay di nagwabagi. Ang nagwabagi ay di umaayaw. Sabi yan ng the greatest Ilocano singer na si Freddy Aguilar. Tapos, wag po magpaapi kasi may api lamang dahil ang tao ay gusto magpaapi. Walang api pag ayaw magpapaapi. Ganun lang po kasi. Sino pa? Si Argo, Galaxy. Si Tekla ulit, si Mary Jane. Yasmin.
Benlik mo na, Tekla. Sino pang iba? Okay, so magandang si Romel Bingson. Oh. Daimbaga malim, kada kayo amin. Okay, mga mayap bingi, mayap agmali, mayap agat panapon. Maray napon, maupay nga kulop. Okay, magandang hapon po sa lahat.